Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 1, 2025. August na. Oo. Bilis naman ng panahon. Bilis ng panahon. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Ibig sabihin po ng Free TV, libre. Libre yan. Hindi parang flood control project yan. Hindi May signal sulit. Nasa signal sulit po tayo sa TV Plus. GMA For the Back Satellite. Good morning, pare. Wala ka bang ayaw batiin? Meron ka ayaw batiin? Ay, meron pare, nga pala. Ayaw mo batiin. Huwag sinong ayaw mo batiin. Eksakto, mamaya magpapapansit to. Sino Ang aking bayaw, butihing bayaw, si Bobby Ochoa. Taga dyan yan sa Menlo Street sa Pasay. Sa Menlo. Malapit sa Malapit sa Rizal Memorial. Right, Seventh-day Adventist Church, Hospital, malapit din yan. Oh. Si paring Bob, pare, dati may tindahan ng tangke. Mga Tangke ng pangyera? Hindi, pare, tangking ng gas. tubig. Hindi, tangke ng gas. Yung para sa mga establishmento. Nagretiro na si Bob, walang ginawa. LPG tank. Oo, LPG tank. Si paring Bob, si Bayaw, wala nang ginawa kundi mag-biking, pare. Yung biking, yung malayuan, yung mga biking. Yan, yan ang kanyang gawain. Kaso dito, hindi nire-respeto mga bikers. Oo nga Sinisingitan pa ng mga nagmumotor. Oo. Sa kanila na nga yung lane na yun, kawawa yung mga bikers, hindi puro mga motor. Paano yun kaya? Di ba bawal doon ang motor? Bawal yan, kahit na sumaglit ka lang doon. Pag may nakaabang, gaya dyan sa BGC, hulihin ka, nakamotor ka, yung sumingit ka ron. Kahit na sabihin mo, wala naman nagbibisikleta. Hindi po, hindi ganun ang... Ang bisikleta lang talaga. Bisikleta lang talaga. May bisikleta ka, huwag ka magmotor. Ang problema ko na sa bisikleta, kung ewan ko napansin mo, parang hindi sila counted pag yung mga traffic light. Pag pula doon may diretsyo, delikado yun. Mali din yun. Mali rin yun. Sabi ko, pagka ikaw ay natapatan ka niyan, wala kang kalaban-laban dyan. Meron nga mga kalye, halimbawa sa Amsterdam. Ang Amsterdam, yan yung famous. Oo. Sa dami ng bisikleta. Oo. Ang mga nakaparada doon, bisikleta. Kasi yung buong city pwede mong bisikletahin. Pwede ang ganda naman nun. At saka yung mga kalsada nila sa sobrang... A dream city. Hindi malalawak para magkotse. So karamihan naglalakad at nagbibisikleta. Yan yung maraming canals. Below sea level kasi yan, Amsterdam. Ako yung may bisikleta din. Dapat baka yun ang gayahin natin. Below sea level tayo. Ang problema ko sa bisikleta, yung sinabi mo kanina, medyo kinakabahan ako. Kahit na within the barangay limits. Kasi ilang beses na ako napinahan dyan. Alam mo naman, pag ikaw ay nahagip ka niyan, ilang araw akong hindi makakapagkarambola. Kung mamalasin, baka tumagal na. Pare. Delikado. Uy! Ano yun? Ano yung huy mo? Nasa balita pa rin itong mga pumalakpak at mga hindi pumalakpak, yung mga airing contractors at government accomplices in failed and ghost flood control projects. Isa sa nagalit, pare, teka, baka ikaw naman may babatiin. Wala naman. Hindi. Binabati ko po yung mga trolls. Naku. Dami niyan. Good morning sa inyong lahat. Sana maganda gising nyo para maganda pag-troll nyo ngayon. Define a troll, pare. Isang talagang wala kang masasabi. Walang dahilan-dahilan, uupak. Uupak ka. Ayan. Walang kinalaman sa issue. Ayan. Uupak. Yun ang troll. Troll. Maski bayad ka o hindi ka bayad, troll ka. Troll ka. Oo. Tapos pag chinik mo yung profile, di ba ang daming fake, retrato ng pusa. daming fake news. Yung kay Alex Ayala,
Oh, yun. Ang dami lumalabas na fake news. Bakit naman pati si Alex Ewan ko nga, binibiktima? para magkaroon Inano sila nun? magkaroon ng hits. Ganun. Hindi si Ah, Alex. get the hits. Kung ano-anong kwento, yun daw, yung pera niya, ginagamit niya sa mga foster brother, kumbaga, adopted daw siya. Foster parents, which is not true. Wow. Grabe. Who the hell invents that stuff? Ano? I don't know. Para saan? Hindi ko nga alam eh. Tapos meron daw, binigyan niya na yung mahihirap, binigyan niya ng perang ganyan. Oo. Kakilala ko yung pamilya niyan eh. Oo. Si Paring Paring Noli. Noli, Diba? Sinabi niya, as much as I wanted, yung storyang ganyan, is not true. Hindi po totoo yun. Kasi daw, ang sabi doon sa kwento, yun daw mga magulang, yung foster parents, yung nag-ampon kay Alex, Oo. ang gumastos doon sa kanyang training. So ngayon, binabalik niya daw. What? Ang hirap pala. Buhay po ang mga magulang ni Alex Walang Ayala. buwang-buwang yung bata o ano eh. Batang-bata pa Ito, Well, di, pare, bago tayo lumihis yan sa troll, ano? Minsan, Troll. Although, naintindihan ko yung bayad, kargado. Naintindihan ko yan. Pero yung wala kang magawa, kasi remember nung tayo yung mga... Hindi nga, ganito. Nung tayo yung mga reporter, Oo. jarista, meron kang tinatawag yung tumitingin sa kisame ng butike. Uy! May storya na ako, may angulo na ako, lalo na pag nasa pero beat. yun, Tapos si paring Mon Isberto, mahilig, hindi naman niya ginagawa, pero sabi niya, iganon mo lang ng konti, iganon mo Kuha lang, mo na. kuha mo na. Itong Hindi, mga troll, ano, ganon din ba? wala Tumitingin sa butike, wala o namang basis, wala saan naman nila nakukuha yun? wala nga sila issue Di ba? Mang-inis lang. Ganon. Makagawa ng Meron intriga. talaga mga troll na magagaling, naiintindihan yung issue. Okay. Pero super bias. Walang problema yun. Parang may mga kaibigan tayong ganyan. In fact, Kasi oo, sa traditional media, oo, meron oo. din yun. I don't begrudge them that, bro. Pero eto, hindi maganda ron. Hindi naman nila nilalabas yung kanilang identity. Ayun na troll yun. I think that's the definition. Hiding behind. Hiding behind. Yung mga walang, masama sabihin. Kasi yung sinasabing tunay niyang pangalan, Mas medyo grabe pa yun sa naintindihan ko sinasabi pa yun, ni BBM at saka nito ngayon, Nino? ni Senator Lacson. Ayun, pare. Na shameless hypocrites. Oo. Nako. At dapat may parusa dyan sa mga yan. Oo. Sabi po ni Senator Panfilo Lacson, Okay. sa kanyang ex, ano ba yung ex? Yan na ba yung Twitter? X na yan, Twitter. X, Oo, X na. Twitter. Good morning, sir. Good morning. Pare. Good morning, Nandun pa rin tayo sa Mga shameless pumalakpak sa zona, hypocrites daw yung mga pumalakpak Flood control? pare. Oo. sa flood control. Hindi Which na is lang just the tip of Parang the hindi ice na cream. flood control ngayon na sinasabi. Tip of the ice cream. yan. Lahat daw, pati LGU. Katakot-takot ang binubuhos sa infra. In general, infra. Siyempre. Kasama na dyan At yung mga, hindi naman nagagawa. kasama na dyan yung mga, buti na hindi nagawa. Yun ang masama. Yung nagawa naman, medyo, hindi lang natin alam anong porsyento dyan. Yung mga multipurpose hall at arena at And then, basketball court. luma na yung multipurpose. Luma na yung luma na. Hindi na nagagamit. White elephant nga eh. Nakita daw ni Senator Lacson. Okay. Ay, masyadong, di ba sinabi na natin to the very next day na SONA? Mga boss, kayo yun. Kayo yung mga mahiya naman kayo. Pero kayo pa yung pumapalakpak. Ayan. Sabi po ni Panfilo Lacson, meron daw siya alam doon na hindi naman talaga shameless hypocrites. Pero yung lahat ng iba, shameless hypocrites yan. Alam mo, para sa akin, I don't know, paring Jonat, paring Joel. Okay. Si Lacson kasi, nakilala siyang hindi kumukuha ng pork. Okay. Silang dalawa ni Joker Arroyo. Nagagamit lang yung pangalan nila. Ginagamit minsan yung pangalan. Minsan na si Lacson, may sinabi siya, meron daw charity organization, nagamit yung pangalan niya. Yun lang yung kauna-unahan at mula noon hindi na ginawa. Ang sinasabi po nito si Lacson, etong si Baguio Mayor Benjamin Magalong, dating pulis to CIDG yan. Ang sinasabi niya 35 to 50%
ng flood control projects ay nawawala. Okay? Ang problema daw po, sinasabi ni Senator Lacson, merong mga kongresista Okay. na contractor din. Ayun. Mayroon? Labi raw. Noon daw, 3 years ago, 67, 67 ang kongresista na contractor din. Okay? Ano ba ang pwedeng gawin dyan? Dapat, maski naman hindi kongresista yung contractor eh. Di ba? Ang dali naman maging ano niyan eh. Maging Kung hindi contractor ang kongresista. kabakas. Either way. It doesn't, hindi masyado. Pero mas ano yun. Kung contractor ka, ikaw ang makaka-corner ng mga flood control project, edi ang sarap. Kita na yung contractor mo, yung construction company, kita ka pa as congressman. Di ba? Parang lagaring hapon. And regardless Kumakain kung pa anong sulong, kumakain pa atras. regardless kung ano yung project. Yun ang sinabi. Usually couched on a noble objective, whether flood control, housing, sports, whatever. Ba't kanya makatingin kong Jonah? Ako'y napapamuni-muni lang. Pero meron po mga organisasyon ngayon ang sinasabi. Although by the way, patunayan daw yan, sabi kay Mayor Magalong. Which is Dapat tama lang naman. Dapat naman. Name names. Pero paano? Nag-i-issue ba ng resibo yung congressman? O, tumanggap ako ng... Hindi gagawin yun. Paano patutunayan yun? Ang, So there's no way. Walang ebidensya to si Magalong. Yung sa kanya, ano yan, yung mga kwento-kwento. Usap-usapan. Walang hard documents dyan. ang pinakamahirap lang Napakatanga naman- nila kung may hard Hindi, Ang documents. napakahirap lang naman na ano yan is, kung halimbawa lang na mayroong ganyan na nangyari, nagkaroon ng mga project, hindi mo natapos o hindi maganda pagkatapos mo tapos naging mas problema pa yung sa halip na nasolusyonan mo yung problema, mas lalo pang problema. Yun ang mabigat. Kasi Yun na yung pruweba, sinasabi mo? ang ano dyan is ganito, we have to admit it. One way or the other, nagkakaroon ng mga kitaan, etc. and everything. Ngayon, yung kitaan na yan, kung masyadong masyadong lavish, kumbaga, at hindi nagawa yung project, yan, mabigat na problema yon. Pero yung kitaan na yan, halimbawa, yung kitaan... Asan yung katibayan doon na meron nangyari? Hindi Wala na. kang makikita katibayan, Hindi, ang pare. ibig sabihin ko, nagawa yung project eh. Oh. Within that particular budget, Okay. Marami etc. na. May nangyaring kitaan. So, nangyari yung project. Halimbawa, for The example, noble objective was achieved. Ayun. Hindi, halimbawa lang, ganito. Flood control. Oo. Ito yung measurement. Ito talaga yung dapat na gagawin, Oo, etc. nagawa. Nagawa lahat. Nagawa lahat. Kompleto. Within specs. Within specs, etc. So what kung over budget Hindi yan? naman. Within budget. Within budget. Ang ibig sabihin ko, kung yung contractor na yon o for some reason kumita rin siya at ikaw naman ay pinagbigyan. It happens. Okay. What I'm trying to say is like this. Kung talagang garapal na garapal, hindi nangyari yung project. Yun Naging ang ghost, masaklap. guni-guni. Oh. Yung sinabi Yun ang ni binabanggit Yun- ni yun na- Presidente. Yun ang problema. Yun ang katibayan. Yun ang malaking problema. Hindi mo na kailangan ng katibayan Hindi doon. na. Kaya, itong mga ganito. So automatic yun, Tapos. investigasyon. Tapos yun. Tapos na. Yeah. Magkaka-audit Kasi na yan. ang sinasabi nitong si party list lang pala to eh. Sino? Terry Ridon, Bicol Yung Saro. kay Magalong. Oo. Pakita mo daw Magalong ang iyong ebidensya. Kasi serious yung accusation mo. And it cuts across the board. You're slandering the whole, The whole Congress. the whole Congress. Hindi, I'm sure. We want to see from Mayor Magalong, where are his evidence? Allegedly getting that the legislature, particularly congressmen and senators. Anong particularly congress? Talagang kayo lang yun.
Wala namang iba. Hindi, may local government din. Meron. Yun ang Sa sinasabi flood natin. control. In other words, before anything else, come out with all of these listings. Para maging So, maliwanag. may tanong lang ako kay Congressman Redon. Pag wala na-present na ebidensya si Magalong, ibig sabihin, walang corruption dyan. Wala ebidensya eh. Di ba? Hindi, ang ibig sabihin lang yan, mayroon listahan. You have a list eh. You have a list of projects. All kinds of infrastructure projects. Whether it's flood control or et cetera, ganyan. Mayroon listahan yan. It's in the GAA. And it's also in the budget of the local government units. Yan. Kaya importante dyan, hindi kayo ang So may paper trail sa may LGU. paper trail, Sa yes. LGU particularly. Lahat. Everything. May paper trail yan. Kaya nga kaya yung suggestion na magkaroon ng independent body to prove it is better. Kesa Kaysa sa kayo Kesa nag-iimbestigahan kayo. DPWH. Kaya independent, hindi, the public works will provide the information. Okay. Independent body. okay daw yung sabi ng mga Outside of government. business organization. Okay yung audit led by DPWH. Okay, yeah. For a start. Yes. Pero will the DPWH pursue everything to the hilt hanggang sa magkakasuhan? So ang nananawagan po sila, dapat siguro pumasok din ng COA. Hindi ko kasama na yun. Oh. Kasama yata That ang particular task, government has to start. And then, but Tapos ang ombudsman din daw. kasama lahat yan. Ayan. Okay, kasama na yan. Ang problema lang nga, ang sinasabi nga natin is, come out with the information. And that information will first come from Public Works and COA. Silang dalawa. Because they are the ones involved on the ground. Sila. Both for national At government teka, projects and hindi local malinaw eh. government Ang projects. iimbestigahan ba rito, yun lang mga project na nasa insertion? No. O lahat ng flood control? Lahat! Yan, ang maganda. Lahat. Ang sinabi ni Presidente for the past so many years, yun sinabi niya eh. Yun ang sinabi niya. Ngayon, Hindi, sa kanya lang eh. Past 2 years lang eh. Past 3 years. 3 years. Let us just Yun say sa for the kanya past- lang. Ay, pero mas maraming nangyari noon eh. Kaya nga. But, Ayan ang, yun ang hindi naman ata ako. So, scot-free na yung mga nangyari noon. hindi. Ang pwede Noong mangyari. panahon ni President Rodrigo Duterte. Hindi naman. Yung mga yon, meron kang listahan na doon eh. Meron kang listahan. At saka makikita mo doon. Ibig mo sabihin, ginawa ito at nag-budget kayo dito sa isang flood control project in this particular province for the past 6 years of dating President Duterte. Ngayon, binadgetan nyo ulit. Naku, mas magarapan yun. Kaya nga, Mas ayun ang ibig sabihin ko. masaklap yun. Halimbawa Wala na ito. nangyari, binadgetan Anong mo nangyari? ulit. Anong nangyari? Di guni-guni yan. Kasi nangyari na dati. Which is happening. Nangyari na dati. Paulit-ulit. Binadgetan nyo na yan eh. Ngayon, binadgetan nyo ulit. Pero alam mo, meron ding element na ang mga taong bayan hindi gaanong ganado. Sa kanya. Dahil doon sa nangyari kay Napoles. Kumbaga, lahat ng congressman, sigurado namang involved sila. Walang naparsahan doon. Si Napoles lahat ang sumalo. Oo. Ayan. Yung nangyari na yun, di ba? Na-expose yan eh. Na-expose ang mga pork ng congressman. Lalo na yung mga soft na sinasabi, soft project. Scholarship, yung mga ganyan. Hindi mo makikita yung katibayan na mayroong pinagkagastosan ng gobyerno. Wala na. Lusot na yung mga congressman. Okay. Ang sinasabi nga noon, eto na ata ang wake-up call. Hindi pala eh. So, eto bang flood control Naging audit business na as to? usual. Oo. At naging mas creative pa nga. Wake-up call ba to? Aba, kailangan trabahuhin. Kailangan matuto na tayo doon sa nangyari, kaso ni Napoles. Si Napoles lang lahat ang Maraming ganyan. ang sumalo. Maraming ganyan. Oo. Na Marami nangyari. ba? Mm-mm. Na hindi Oo. naman Hindi. nakikita yung... Ang importante lang, I think, is for people to understand. Ito yun. May mga projects na ganito sa inyong bayan. Nakita ninyo. Maganda ba pagkagawa niya o hindi? And then, from there, you can start the process of investigating sino nagkamali dito, sino nangyari, etc. and everything. Ang importante doon is the listing.
So, kailangan sumali tayo. Oh, Yan ba? yes. Baka hingan tayo ng katibayan ni Ridon. Well, of course, we will have to provide information. Tama naman yun. Paano nga? We will have to provide the information kasi ang makikita mo doon ganito. Ang specifications pala nitong project na ito, nung iyong ipresenta yan for purposes of funding ay ganito. O ano nangyari? Bakit tabingi ito? Or ito, nangyari ganito. In other words, it will take a real honest-to-goodness inquiry into this, which will involve also COA. Kasi sila yan eh. They are the auditors eh. So you'll find out. Sila magpo-provide nung ano. They can provide all of this data. information. Meron silang post-audit sila eh. As sinasabi ni Lacson naman, independent audit team, investigative body formed by the government. Para sa akin, nandyan na yung COA, Yes. nandyan na yung ombudsman, tapos tutulungan sila ng DPWH just to identify the projects na may problema. That's a start. Ngayon, yung participation po ng mga citizenry, yun sa inyo, information na lang. Yes. Hindi naman kayo aasahan na mag-provide ng ebidensya. Trabaho na po ng COA yan at saka especially ng ombudsman. Pero para sa akin, kailangan siguro isali rin ng NBI. Kasi magkakaroon ng police work to. Magkakaroon po ng investigation, interview. And makakakuha ka ng witness dyan sa kakatrabaho mo ng ganyan. Let's treat this as a crime. So magkakaroon ng police work. Police work. The best example of what happened to Probes was when Senator Lacson himself was given the task of looking into the Yolanda Rehabilitation Program. Yes. Hindi ba nag-give up siya? Nag-give up siya, bro. In fact, maraming quite disappointing. May mga kilala kong consultants, bro, na tutulong sana sa housing, yung mga adaptation. He gave up. Nakita nila yung disappointment ni Senator He Lacson gave up talaga. himself. Senator na yan, ha? Hindi siya, nandun siya on the ground. Lalo ako kinakabahan ngayon. Ang sabi ng Pag-asa, may 3 raw po nagbabadyang masamang pangitain. 3 raw na tropical cyclones. Ngayong buwan na to, ang maaari nating harapin. Nako. So parang kinakabahan na naman tayo niyan. Mindanao area, yan, meron po. Si Goryo at saka si Huaning. Fabian Goryo Huaning, may pangalan na. Naku, kakabado na naman tayo nito. Saka titindi ng mga pangalan, talagang panlaban. Koryo, Juaning. Para bang ano to? Parang Pamboxing? Pamboxing? Hindi Baste versus Nick? Hindi, ganon. mas matindi pa. Fabian Ayan, Goryo Nako, Huaning. nako. Ngayong Agosto po yan. Mabibigat. Pag kumaga coming soon, kumaga sa sine. Yan. Low pressure area daw po, Northern Luzon. Nakita na nila yan. Sabi ng Pag-asa, nako, lalong tumitindi itong issue ng flood control. Kapag nakakarinig tayo ng ganyan. Pare naman. Shameless hypocrites. Ano ba ibig sabihin ng shameless hypocrites? Actually, sama nun, Para sa akin, pag wala ka hypocrite, pang hiya, shameless. hindi, pag Pag hypocrite, ito, shameless na yun. Ito, double shameless. Double. Ayun. Kumbaga, baligtaran na jacket. Ayan, pwede. Kahit ano, shameless hypocrites. Wag lang magiging kasi pag Bisabi mo na hipokrito. Plastic, shameless na yun. sobrang plastic. Kasi nagpalakpakan pa nga naman di ba? Ito, plastic, yung shameless hypocrites, orokan yun. Sobrang tigas ng plastic. Nakita mo yung orokan? Matibay na plastic. Hindi ba yung plastic? Sobrang Meron ako nabasang plastic. kolumnista, dapat daw nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo, dapat yung mga congressmen, well, malabo naman if they reacted na, ang tawag niya, sullen resentment, na para bang masama ang loob. Bakit niyo naman kami pinatatamaan, Mr. President? Anong Hindi silent nangyari resentment? yun. Sullen resentment. Iyan, mga ganyan na mga... Ako mas inisip ko, iba, sorry. Hindi, pare. Dapat ang ginawa nila, nodding sagaciously. Ayan. Nako. We agree. Pero huwag ka na pumalakpak. Huwag lang kasi that one,
yung crossover Hindi, dala na rin, reciprocal. dala na rin yun. May totoong, Talaga, may totoong genuine. genuine na talagang. Totoong Yan, tama. genuine Habulin natin na yung mga real ang kanilang reaction Habulin natin na yung mga napapalakpak. Napasama na lang. Napasama Eh ngayon, na lang. yung iba, naku, baka Baka Sabi akalain mo, eh, ba, akalain ako yun. O nodding sagaciously. Hindi, pumalakpak na tayo. Hindi pwede, hindi pwede. Eh, matindi si Speaker at saka yung Senate President. Yun, mga Sumali rin. sapilitan din talaga eh. Sa huli, medyo mahuli-huli silang tumayo sa likod eh. Uy, tinanggal daw ng Commission on Appointments, yung si Sa Congressman. committee. Oo, Ano ba ang tinanggal. proseso na gano'n? And how does that Congressman happen? who? Si Congressman... Si Congressman, Briones. Si Nick. Anong tinanggal? Tinanggal siya sa Tinanggal Commission on Appointments. He was, ano, he was, member siya ron. he was already nominated? Yes, I think Oo. so. Isn't that, how does that process work? May memo o biglang, sir, medyo mainit. Ano ka na muna? Minority block itong Minority si block. Briones. So, So, how does that work? dapat nandoon siya sa CA. Tinanggal na raw Hindi siya. ano siya ang nominee Oo, ng nominated, minority block. Ang So- pumalit sa kanya, si Alan T. Isn't that parang, teka, Ano yung parang- LPGMA? No, yung liquefied petroleum gas. Bakit? Napatunayan na ba? Ako Bakit? ba talaga nagsasabong eh? Bakit may Parang party list sasama- yung LPG? Meron. Could he not Meron? dispute that or Ano ba magprotesta sila? o ganyan? Kung Mm. si Congressman Nick, pwede ba siyang, teka muna, huwag niyo kong ganyanin, hindi. Hindi, minority block ang magdedesisyon doon. Kayo, Ganon. among yourselves. Nung nahuli daw po siya, sabong ba talaga yung pinanon? Oo nga, sabong talaga. Pinadala lang daw ng pamangkin niya yun. Oo. There's na Pinapacheck sa kanya kung pwede Oo, dito. pero hindi siya magano nagsasabong. ka. Nung pinanonood niya, nagbobotohan po para sa Sa speaker. speaker, yes. Eh, wala namang crucial ba yung botohan na yun? Eh, matagal yun talaga dahil ano yun eh. Bilangan. Bilangan talaga So yun. everybody opens their Pero cellphone, hindi, no? even before the actual voting, alam na kung sino man nanalo. Eh. Pero kailangan mo pa rin ng ano eh. Ng for the record. Formality. You have to do that. Formality's Eh, sake. baka magbago isip mo eh. So, masamang manood ng sabong. Hindi O, mga naman. other Ibig mo things. sabihin, may sabong pa sa... Meron pang isabong? Kala ko Hindi, bang- yung kanya actual na sabong, yung gusto, Oo. yung ano, hindi isabong. traditional na sabong. Traditional na sabong. Yung tupada talaga. Tupada talaga. Pero hindi raw siya nagsasabong eh. Hindi nga daw eh. Oh, palagay ko nga, sa tingin ko lang si Congressman Briones, may operation din sa kanya. Kasi nga, ano Malamang, yan eh, malamang. matindi ang banat niya tungkol dito sa mga poultry importation, baka mga importer, smugglers. baka importer mafia to. Mga tumira sa Oo. kanya. I mean, really, kasi ano siya, Matindi advocate siya. siya, Yes. matinding advocate siya against importation. Pinadala raw yun kasi... Protection ng local industries. Oo, kinukuha siya mag-sponsor Yes. ng charity ng charity. fight. My conscience is clear. Hindi ako nagsasabong. Kahit kailan, wala makakapagsabing nakita nila ako sa sabungan. This is fake news. Paano ako mag-go-online sabong? Wala akong GCash. Which is totoo. Ano yan? Dadali niya yung ano? Ano, magic? Mahirap, Para magic. tumaya. Hindi, tsaka meron pa bang isabong? Meron. Nangyayari. Underground. No? Illegal. Yes, Ganyan na mangyayari doon sa online gaming. ganun talaga. O kita mo yung online, akala ko bang ban na yan. Tigil na yan. O, meron pa pala. Meron. Kasi nga, may enablers. Ang wedding, supposedly, bawal yan eh. Ibig sabihin, walang wedding sa Pilipinas. It's everywhere. Ano pa mga sugal? Pasakla. Oo, beto-beto. Lahat ng sugal. Meron. Meron. Bawal yon pero may nagpapasugal pa. So, naban na yung online. Ano mangyayari dyan? Di magiging underground yan. Yun na yun. That's the proof. Mas malaking problema Wala ngayon yung yan. problema yun. Hindi regulated. Ay 33 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning ulit. Good morning sa inyong lahat. Lahat yun ha. Ibig sabihin ng lahat. Hindi pa po natin alam in whatever form, size, or taste
itong mangyayaring investigasyon dito sa flood control projects. But this much is definite. Sa pag-iisip po ng taong bayan, kailangan may mangyari. Yes. Hindi pwedeng lip service lamang ito. Parang yun nangyari kay Napoles. Pakitang tao, ganun na ibig sabihin. Dahil ito, napakalaking halaga na nito, pare. 1.4 trillion in the past 10 years. O parang yun nangyari dun sa Flood dalawa control na pala. dalawa na matitinding problema na dinaanan natin. Yolanda at saka Marawi. Hanggang ngayon hindi tapos. Puro ah. lip service. Hindi tapos yung Oo, mga hindi tapos. programa to. Pero may pera yun. Ang laki ng pera nun every year. Every year. Oh. Yolanda at saka yung Marawi seeds. O ngayon, sisimulan mo sa flood control, paano yung ibang mga projects? Hindi, actually, parang... Ibig mo sabihin, ano na yon? Nakalusot na yung mga yun? Nakakonsentrate tayo ngayon sa Flood control Oo. lamang? Paano yung, yung mga ibang... Hindi, you mentioned kasi a lot of these programs, budgeted yan. Yes. And every year, budgeted yan. So, kailangan gastusin nila or pakitang ginastos nila. Dinisburse, ika nga. Kunwari. Oo. Kaya nga, may mga... Because next year, meron pang May mga papasok. problematic area na ang solusyon, Oo. gusto nang gawin ng DPWH. Sa Sila lang. example dyan, yung tulay, dyan sa NLEX. Marilaw. Bigay mo na sa amin para kami nagagawa. Okay? Ayaw ibigay. Why? Kasi yearly may allocation May yun allocation yan eh. Mawawala yung allocation. paano yan. yung ano May nila? nakaparte na dyan. Yan. Okay? Yan po kasi, ngayon, meron na sinasabi, parang Jonat, kasi mukhang tigil na itong flood control project. Parang napuno na. Ano yung susunod na port? Hindi mawawala yan eh. Magiging flavor of the month. Kaya kailangan binabantayan po. Ano na yung susunod na sistema? Kasi kung sasanggaling yan, countrywide development, farm to mansion, kung ano di ba? Yung, multipurpose. Ano yung multipurpose? Kung ano yun. Tapos nagkaroon ng mga PDAF, soft, mga gano'n. Tapos ngayon yun, pero ito sobra tong flood control na to. 1.4 trillion eh. Kaya naging... Ano yung susunod kaya, Jonat? Hula, yung education dati, naging ano yan, source ng pork. Oh. Yung education, Malaki yan. yung Malaki mga yan, malaki. textbook. Oh. Di ba nagkaroon nga ng problema dyan? Ayan. Textbook na. Ngayon, baka naman health ang tirahin nila sa susunod. Yung health, Hindi malayo. nangyayari na ngayon yan kasi yung, Ha? yung medicine lang, di ba pumunta ka sa mga either the public hospitals na run by government or by the local governments. Meron na. The best example is OPA. Ano yung OPA? Hospital ng Parañaque. Hospital ng Parañaque. Oo. Bakit walang Pero may budget yun. equipment, walang makina, Sigurado walang may gamot, budget oo. yun. Kasi importanteng may budget yan. Yung And the worst is sasabihan ka ng personnel doon, ay lumipat na lang kayo sa Las Piñas kasi Mas may- wala ho kaming inaatake sa puso. Ano ba naman wala kayo niyan? Oo. Yan. So sa health nangyayari na. Matinding Health sakit Ang alam ko ginagawa. kasing malaki racket dyan, yung pagbili ng gamot. Yun na nga. Ang mga local government, meron talaga silang budget. Yes. At binibigyan sila ng galing sa kanilang IRA na sinasabi. Ano ba yon? Internal Revenue Allotment. And the bigger the LGU, the bigger that yes. is. Oo. Ang laki na ng Laki IRA niyan. nila. Laki niyan. So, ang malaking portion doon, devoted sa health. Pero bili sila ng bili ng gamot. Imbes na dapat hindi gamot ang asikasuhin. Check up. Di ba? Preventive. Check up muna. Yung gamot, Tapos may- gamot. may order ka, may delivery. Kasi may ang gagaling ng mga May sales rep ng mga pharma. tapos may Big purchasing. pharma. Di ba nga at one point yung nung panahon ni Chaleco de Orig, Orig Chaleco. 19 billion ang budget ng Department of Health at that time. Tapos last 2 minutes Ibinila lahat. last 2 minutes saka sila nagbibigay ng Yung mga binili na yon ni Chaleco Original. oh, Chaleco Orig. May mga nag-expire. mag-expire.
Meron nag-expire, pare. Ano? Yung mga malapit na mag-expire, pinamimigay by the trucks. Grabe. Sabi nga, Ang lupit nun. sabi nga ng isang taon sa Bulacan, Sir, mahihirapan kami dito, baka lalo magkasakit kasi losartan lahat to eh. Lahat sila iinom ng Losartan. Lusartan. Losartan lahat. Ano yun, ano? Pinabayaan lang noon. Pinabayaan. Binili eh, kasi bulk eh. Hindi nga, bakit walang sumita doon? Ano, nag-i-expire. Usually yung mga ganyang pangyayari na sumabog na. Sa bagay, karambola lang naman na nag-discuss noon eh. Pinagtakpan. Pinagtakpan, matindi. All the way to Bongo Mm. hanggang sa kay Presidente. Pinagtatakpan yun. Grabe yun. Tapos nung pandemic, ganun pa. Hindi rin, at saka hindi alam din yun. Ha? 19 billion na naka-budget, na paperwork, tapos Oo. lahat. Hindi mo rin alam kung 19 billion talaga. Na-deliver lahat. So marami yumaman na executives. Marami doon. Ito yung sinasabi mo, pare, critical infrastructure projects. Yan, ang pinaka-importante Nako, yun. 41 daw po yan. Ano ibig sabihin ng critical? Delayed. Yan. At saka, maraming problema. Problematic. Critical daw yan. Yan po ang sabi ng Department of Economy, Planning, and Development. DepDev. Actually, that is a separate... 43 pala, 43 projects. Mostly DPWH at DOTR. Actually, that should be a separate investigation by itself. Dapat. Because it has something to do also with the mga ODA, etc. Ano yung gastos tayo ng gastos? Walang nangyayari? Yan ba? Yan ba ang... Kinalaman ng ODA. ODA Nap- is ano yan, budget, ano yan. Ano yan? Loan, Maski na hindi mo long-term ginagawa, hindi nangyayari, Oo. ano yan, binabayaran natin kasi Committed Disbursement tayo. yan. Committed na yung Oo. funds. Kumbaga po parang taxi, kahit nakaabang, naka-idle. naka-idle, Oo. pumapatak yung metro. Pumapatak ang metro. loan. Ganyan yan. ODA loan. no? ODA loan. The best example is yung subway at saka Paid yung by our sa- Ito taxes. pa, Oh. habang Yung nandito, subway, Saka nakatiwang yung sa bang ano? yung tubig, yung Tubig, kaliwadak. Kaliwadak. Yan. ayan. Ang matindi po dyan, kailangan niya mga project na yan Oo. eh. Kaya nga critical. Kaya nga, Kaya critical eh. ito ang matindi ron. Sobrang delay, may mga problema. So, kailan natin magagamit? Iyan mga project na yan. Number 1 dyan po yung transportation. By the time na magagawa na yan, iba na naman ang sitwasyon. Napaglipasan na yan. Napaglipasan na yun. May obsolescence na tinatawag kasi sa technology. Okay? Ang mga problema daw po dyan, right of way acquisition, procurement problems. Procurement? Oo. Di ba kikita yung mga magbebenta? Ang problema dyan sa Away. procurement, nag-aaway yung mga Away. supplier. Ayan. At saka, yung mga pinapadala dito ng mga consultants ng mga nagbibigay ng mga loan, etc., talaga mga either gago o loko-loko o hindi Gago? nakakaintindi. Meron daw po mga projects naman na natigil ang budget. Another issue yan. Paano yan? Ano yan? Kumbaga, meron ng allocation yan. So may budget na yan. Yes. Multi-year dapat yun. Etong taon na to, walang budget. Bigla. Di tigil. Titigil. Bakit nawala ng budget? Anong rasyonal nun? Minagic. Ni-reallocate Ni-reallocate. Minagic ng mga congressman at senador. Ayan. Magaling kayo talaga. Kulang daw po sa coordination yung mga ibang project. Yes. Kaya nagkakaproblema. Ha? Mm. Kasi kailangan mo kausapin LGU. Humihingi pa yan ng sa barangay. Ang dami niya. Permit. Ito nga yung criticism napakadami nyo nililista sa flagship projects. Oo. Ilan na ba dyan ang nagawa. Ilan pa talaga? Ilan ba talaga na nagawa? Ha? Yung PPP, ang dami-dami na nakalista ron. Listahan lang yan hanggang ngayon. Bakit hindi mangyari? Hindi nangyayari, di ba? Ang sinasabi po kasi ng mga para daw tayo ay maging high income economy, kailangan natin mag-invest sa infrastructure, The best which basic. we are doing.
Ang problema, nakikita ba, nagkakaroon ba ng epekto yung lahat ng paggastos natin sa infrastructure? Ito nga, sinasabi, ng DepDev, ang daming mga projects na critical, pero may mga problema. At hindi lang yan paring contract, paring Joel, ng Public Works, DOTR, kasama dyan yung mga power, water, Yun. kasi critical. Tapos yung mga internet, Uy. for a while, DICT yun eh. Yes, kaya nga, di ba for a while, sinabi na Yung tubig, DPWH din di yun. ba sinabi na nga ng NGCP, nagawa na namin to. 10,000 megawatts ang available dito para sa additional na wala namang wala namang papadaanin na kuryente dito. Nagawa na namin yung linya. Napakalaki pong bagay niya. So ngayon, nagsasalita yung DepDev. Paano kayo susolusyonan niya mga yan? Pare? Kayo dapat magsolusyon kasi kayo naglilista eh. Kayo dapat mag-monitor kasama ng COA. Pare, naalala ko yung ginawa ni Clinton, Bill Clinton. Pagkatapos po ng 2 terms niya, in-interview siya. Serious na interview. I forget the magazine. I think it was Atlantic or Baka isa Atlantic. sa mga serious magazines. Para bang post-mortem. So tinanong siya, ano sa tingin mo ang biggest contribution mo sa institution called the presidency? POTUS, President of the United States. Sabi niya, nun daw term niya, nagtayo siya ng grupo na talagang high-power group na magagaling. Well, handpicked. At saka yun ang kanyang tiga ganun. Yun po ang nagmamonitor ng mga importante sa kanyang projects. Okay, tutok na tutok yun. At may direct line sa presidente. Okay. Eto mga to, pagluluko-luko to isang project na to, tatawagan niya, ano ba mga problema? Para silang komando. Darating doon, susolvin lahat ng problema. Ganon ang ginawa niya. So, ang napakadaming projects na delayed na natuloy niya, na institutionalize daw niya yun. Baka pwedeng gayahin. Actually, that's exactly the same it's called yung Prime Minister Tony Blair ng UK. It's exactly the same. Prime Minister's Implementation Unit. Yun ang pangalan ni yung kay Tony Blair. May direct line sa Prime Minister. Siya mismo kasama niya. Yung sinasabi ni paring Conrad na high-powered, etc., etc., and why direct lines. Kasi, even within the cabinet itself, nag-aaway na yan. Yun! Isa pa yan! Yung kanilang coordination nawawala kasi everybody and his brother would like to nakakatapao na sila eh. Hindi na, Baka naman yung isa, Ilocano, ang salita, yung isa, Cebuano. o kaya yung isa, Kaya hindi magkaintindihan. magkatabi, yung isa nagkikindat, yung isa hindi niya naintindihan. Yung isa nanonood ng isa. Ayan. Mga ganon. Mga ganon. Ito, diretso sa presidente o diretso sa prime minister. Akala ko yan ang papel ni Decgo. Akala ko rin. Dekorasyon lang pala ang papel niya doon. Diba? Akala ko nung una, yan ang gagawin niya eh. Na walang gagawin kundi ito. Follow-up ng mga critical projects. Okay? Wala ko naman look, yung speech na yung sona ni Presidente Bongbong, I think kaya ako medyo there's a note of optimism dahil for the first time his lesson is very simple. The administration must not only get things right, but it must be done quick delivery at Mas mabilis. sa pulsa mga tao. Mas mabilis at mas But maayos. ngayon ang problema ay paano magagawa Yun na nga paano yun. follow up doon. Yung kasi sabi pa ni Conrad, akala nga natin yung mga yun. Akala ko si Decgo yun eh. Kasi late, hindi kasama sa original na appointment ng cabinet yan Komando eh. niya sana. Yun ang komando. Oo, yun yung may grupong gano'n. Oo. Na lahat ng critical projects, binabantayan. Ang problema nga, Asa ka doon pa pa lang. Kahit Ako, sa Robinson Land, di naman siya ganun eh. ito na nga ang problema. Kilala ko yung mga tunay na gumagawa doon sa property. Ikaw naman, ganda Hindi lang. siya yun. Uy, credentials. Well credentialed dyan. Oo, Okay, ikaw sige, naman. Ikaw naman. Kasama nga yan I sa know the actual negosasyon. people who do the work there. Pinanggalingan niya. Kasama nga Kasama yan sa sa negotiation negotiation panel panel. yan. Ikaw talaga. Ito Sige, lang sige. nga eh. Our personal experience with that is yung AMTC. They are going to India. Oo.
the president is going to have a state visit to India. Pero si Modi, darating muna ulit, mauuna, darating dito. So, yan ang Bisita muna ng presidente bago, pero may nag-extend na rin ng... Pagkatapos kausap niya kahapon, yung chancellor ng Germany. Ano ang indikasyon nito sa business? We are trying to diversify our markets. Ngayon, Kasi yung problema sa US So ngayon, ang India is such a big market ngayon. Ang laki ng Again, economy niyan. the issue is, anong ating pag-uusapan sa India aside from kasi ang balita ko, ang isang main na pag-uusapan doon is about the defense, na some materials from India which can be used for our defense program. So bili na, pagastos na naman tayo. Then, what are we going to do with that? And then, ang sinasabi ko, Puro gastos, wala namang kita. hindi ba from sinabi na natin, India can be one of the best sources for our medical and health services. May nangyayari ba? Kaya sinabi kausap ko kapon si Sec Ted. Sabi ko, Sec, yung dumating dito na Last year pa yun. Last year ba yun? No, 1.5 years ago. Yung Andhra Pradesh Medical Technology Zone, AMDZ, Dr. Sharma is the Special Assistant to the Federal Minister of Health of India. At mayroon sila 100 medical products companies etc. Nandoon sa zone na yon. They wanted to work out with us. Sabi ni Sec Ted sa akin, that was passed on to to DECCO. At binitawan yung bola. Hindi, binigay Yun daw ang naging usapan nila ni Presidente. Pero ino-operate na si Herbosa ngayon pa lang. Oo. Kasi reformist itong... Mali naman siya, ba't gusto mong i-reform yan? Ayan. Ayan, tuloy. So kahit pala coordinate ka sa gabinete, yung nandiyan ka nakaupo at nag-uusap naman tayo, yung pala yung kausap mo wala palang balak sumunod dun sa sinabihan pa siya ni Presidente. Wala. Meron daw kaso Patay tayo ito, dyan. criminal complaints. Ayan, yan na, ina-operate na siya. Ang nag-file po, DOH employees. Nakita mo? Yan na. Ang dinimanda si Herbosa, medical officers, bakit daw nagbigay ng gamot sa isang Rotary Club? Naku, Yun, hindi siya. nakita mo. Parang kita mo Nakita mo. Kayo mga Rotary Club, you are source of Binibigyan nyo ng gamot. Eto Rotary Club na to, puro loko-loko yan Ayan. Puro tulong ang ginagawa nyo You don't deserve to be given medicines para ipamigay nyo sa mga nangangailangan. Yan. Napakalinaw. Bakit naman nagbibigay ng... Sa Rotary Club. Anong malinaw na ops? Ikaw talaga. Alam mo, kaya... Mali yan! Hindi ka Congressman dapat... Briones, if you think you have problems, mas matindi yung problema nito. Isipin mo to, Secretary Ted, ito talagang kawang-kawang gawa na. Nag-deliver daw po ng mga tablets. At yung mga yun ay nearing expiration na. At ba't mo pinadistribute sa mga Rotary Club? Ayan. Yung expiration na yan. Yan. Kundi, samantalang kung pinabayaan mo lang nag-expire yan, nag-expire. bibili ka ulit sa mga big pharma. Simple-simple. Binabayaan mo na sana. Everybody Pinabayaan mo na lang nag-expire. Tinulungan mo pa, yung big pharma. humingi ka pa ng tulong sa Rotary Club para maipamigay yan sa mga nangangailangan. Simple-simple lang naman yung gamot Para sa inyong gamot, para sa mental health. Nakita mo? Nakita mo. Pabayaan mo na lang maging siraulo ng mga tao yun. Ikaw talaga, Herbosa, ano ka ba? Report. Oy. Kaya kayo inuupakan ng Big Pharma Big Pharma, Para rin to sa Big Telco Ayan! Para bang, do not let new players come in without vetting them. Ayan! That is bad. Para ba napakatanga ng gobyerno, no? Napapapasukin na lang. Oo. Saka kayong mga cable operators, 132 kayo, last mile kayo, hindi kayo kasama. Kami lang ang pwede magdadala. Sino yung Department of Health employees? Yan, Papo. Walang pangalan. Wala, siyempre wala. Anonymous. Anonymous.
Sa ombudsman tumakbo eh. Parang yan yung anonymous. Ang matindi rito, paanong na-pick up ng dyaryo Yan. na may Kaya nga sinasabi may ko tumakbo kasi. ron. Sinasabi May ko natumakbo kasi sa ombudsman dito mga employees Yeah. para Yeah. upakan si Herbosa. Tsaka across the board, lahat ng mainstream media. Putya. Intindi? Maling-mali naman yun eh. Mag-i-expire na nga yung gamot. Gusto mo Gusto pang mo gamitin. pamimigay. Oo. Gusto mo pang gamitin. Gumamit ka ba ng civic organization? Huling anong section? Business section ba? Malamang. Business section? Hindi ko... Ikaw naman eh. Ikaw Gusto naman. mo- Tinamad Bakit naman mo- itong taga-ops. Ikalat mo naman. Spread out mo ng gold. Utsa yung bibingka mo. Obvious na obvious. Anyway. Investigative report ito. Napakalupit nito, pare. Ha? Anonymous. Anonymous, DOH employees, at yung kaso involving expiring medicines Na pinamigay. na pinagmigay naman na hindi... Kumita ba siya doon? Rotary Club. Okay yan Hindi, kaya nga mabalik tayo mga taga-subaybay. Multiple, parang Jonathan, multiple complaints to Nakita Kaya mo. yung sinasabi kita. mo, yung Pradesh, wala na yan. Dead in the water na. Bakit? Talagang hindi aandar yan. Yung mga ganyan. Yung mga sana makakatulong sa bansa natin, di ba? Na Injustice. make us competitive, make us Di ba what do you call this, Hindi independent ako, sa medicine. ang nakikita ko yan ang magiging susunod na pork barrel. Oo. Kasi palaki ng Yung health, palaki. sa Ang health. health, kasi palaki ng palaki Oo, ang pangangailangan pangailangan natin ng tao. dyan eh. Oo, tayo. Oo. Di ba si Obet Pagdanganan nangyari tungkol dyan? He wanted to get cheaper medicines and other At saka equipment from numero India. uno, Nangyari siya. isa sa pinakamalaking concern ng mga Pilipino, ang health. Health, of course. It doesn't take a rocket scientist, yung mga umu-ops ngayon, mga negosyo. Lahat, yan. Yan, Takot dito ang tao tayo. dyan. Oo. Oh, by the way daw po, sabi ng Sandigan Bayan, yung nag-file kasi po ng case ang ombudsman sa Regional Trial Court regarding the Pharmaly issue. Yan po yung procurement ng testing kits for COVID. Naalala nyo ba yung Pharmaly Pharmaceutical Corporation? Yan po yung itinatali kasama daw si Senator Bongo. And therefore, involved daw si dating Pangulong Duterte. At saka yung Michael, ano sabi? Michael Young. Michael Yang. Yan po yung kaso ng Pharmaly. Okay? Ang ginawa po ng ombudsman, nag-file ng case sa Manila Regional Trial Court nung nakaraang taon. So, nagsalita po ang Sandigan Bayan, ang sabi nila, mali yan. Dapat sa Sandigan Bayan yan i-file. Okay? So, sa Sandigan Bayan, ano ba reason ng ombudsman? Bakit sa criminal court? Kasi daw po yung interpretation ng Republic Act, nung Anti-Graft Act, yan yung ano eh. Oo. So, in-interpret nila, ang buong tingin nila, kailangan criminal case to. Kaya do sa RTC po na file. So, and hindi kasi involved ang mga government officials eh. Parang ang naka-accuse dito, yung mga magkapatid na kinulong. Yung mga Indiano. Oo, mga Indian. Tapos, yun nga, pero hindi na trace all the way to government officials kasi. Galing magtago. Ganun ba yun? Yung Baofu Land Development, yung mga ganyan. So, paano po yan? So, babalik sa Sandigan. Babalik. And the same case siguro. Yes. We withdraw sa RTC. Ilalagay sa Sandigan. Sandigan. Kasi, baka hinanap yung tali dyan eh. Di ba, Hanap yung Parin tali. Joel? All the way to... ano ba to? Up to certain, Oo. up to a certain officer. Of the Pero government. dininay ni Senator Bongo na kasama siya dyan. Maaring hindi siya eh. Maaring Ibang opisyal. venue? Pero ano pa rin, government official. Kasi hindi mangyayari yun. Hindi, ang matindi rito, maliit lang yung involved dito sa kaso sa RTC. 4 billion something. Pero napakalaki nung nilipat Oo. ng Department of Health dito sa PS. Procurement Procurement Service. Service ng Department of Budget.
Nilipat nila yung pera doon para bumili daw ng supplies para labanan yung COVID. Ang sabi ng DBM, ba't hindi kayo bumili? Oo. Ang procurement service, para po yan doon sa mga, lahat ng opisina gagamitin. Ang lahat ba ng opisina gagamitin yung mga gusto niyo ipabili? Kayo bumili. Kasi inililipat sa DBM para hindi sila masabit. Kasi nakalaan yung pera na yun, pambili ng vaccine from China. May kausap na. In-expose natin yan eh. Oo. Okay. Pagkatapos, ang laki nun, 30 plus billion. Nabuking na si Amy Marcos ang nag-ingay. Kaya nag-imbestigahan niya ng Blue Ribbon. Yun. Doon nagsimula. 42 billion. Pero deny ng deny si Original Chaleco. Oo, siyempre. Umiyak pa yan. Umiyak. Hindi naman daw sa kasama niya. Crocodile tears ba yun? 9:03 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ Mahilig si 82. iyakin yun eh. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Good morning. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksaman, ako po si Conrad Banal. Kaway daw kayo, kaway daw kayo. Medyo kumaway kayo. Hi! Sa lahat-lahat, yung pong mga nakikinig sa amin at mga nanonood, matanda, bata, Yes. babae, lalaki, and others. Baka po Alam ba ninyo? left out sila eh. Ginagalang po natin kahit na anong preference dito sa Karambola. Okay. Lahat ng opinion, welcome po. Maski patarantado, pabarambado. Okay yan. Ayan. Kwan tayo po, libertarian. Ang approach namin dito sa programa nito. So huwag kayong mag-alala kung gusto niyo mag-criticize, okay pa din yun. Di ba? You are welcome. Basta po express your true self. Hindi yung mga medyo tagilid. Just express your true opinion, your true self. Yung sa inyo, hindi yung sa Ano yun? Hindi yung bakit? sa- Meron pa bang iba? operator nyo. Ay, shh! Hindi, Ay, yun alam eh, niyo po ba? kargado yung gano'n. Alam niyo po ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, ayan, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ayan, tumaya ka na ba, pare? Yan. Ano mo ba, 286 million? 658 game, yung 6/58 game, ang premyo po niyan ay 276 na. Antindi na ngayon yan. Wala pa rin nananalo, 276 million. Meron daw pong nanalong mga second prize. Ang panalo nito ay 120,000 each. Pero yun po yung main prize ay hindi pa po. Hindi pa po napapanalunan. 286 na. Magiging 286 na. Pare, sarap nun. No? Ayos Daming pansit nun. Laki. Laki nun. Daming pansit. Eto, may problema daw, pare. Yung, ano ba yung NBB? Sa government hospitals, may sinasabing no balance billing. Yan yung pag ikaw ay indigent at hindi ka Na-hospital ka sa government hospital. Pag hindi ka, usually sa mga ibang hospital, hindi ka papalabasin, hindi ka na fully paid. Hindi ka bayad. Oo. So ito, hindi na. Okay ka na. Pag indigent ka and you are certified as an indigent, government will pay. Paano ka masa-certify na indigent? Meron By the barangay, social worker. Meron silang listahan. So umaangal po itong Private Hospitals Association of the Philippines. Dahil daw po dyan sa policy na yan ni Herbosa. Ito na naman. Si Herbosa na naman ang may kasalanan. Ang mga private hospitals daw po, hindi na tatanggap ng additional patients sa kanilang ward sections. Kasi lalabas, pag patient ka sa ward section at hindi mo bayaran, indigent ka, kumbaga, palalabasin ka pa rin nila.
Pero hindi na raw sila tatanggap at ililimit na lang nila sa 10%. Bakit naman? Yun na nasa batas. 10% ng inyong bed capacity ay allocated po for charity or basic accommodation. So hanggang doon na lang daw sila. Paano kaya yun? May problema tayo. So ang solusyon dito, magtayo po pa ng mga government hospitals. Kaya ba natin gawin yon? Na may laman at may gamot. Hindi yung OPAR. At may Pare, may laman na naman yan at yung sinasabi mo. May laman na naman. Kasi experience doon sa ospital ng Paranaque, walang laman. May tao naman. Tinulo sila sa Las Piñas. Tikaturo. Pagdating sa Las Piñas, may laman, wala namang tao. Walang Or nurse, kapag walang lumagpas doktor. doon sa 10%, kung halimbawa, maraming may sakit, Yes. wala na mapagdala na kamukha nung COVID. Wala nang mapagdala na iba public naman. hospital. Ganito yung Epidemic argument yun nila, pare naiintindihan ko eh. Yung 10%, kinakaya namin yan. Sa kita namin kukunin. Pero pag lumagpas dyan, ay malulugi na sila. Ayaw din natin mangyari yun. Pag lumagpas po sa 10%, sagot nila yung wala naman sila subsidy sa government. Baka naman pwedeng paglagpas ng 10%, sagot ng government. Hindi pwedeng ganun. Baka magkadayaan. I think pwede naman yun. Pwede yun. Ang pag-aayos lang, yan na naman yung tungkol dun sa... Sa PhilHealth kasi nangyari na po yan. Nangyari yan eh. Dinadaya nyo yung PhilHealth eh. Kayo rin. Yan ang nagiging problema sa private hospitals. Usually. Public din, public hospitals din. Ang exception lang po rito pag emergency. Pag emergency, hindi po pwedeng itanggi. Yes, hindi pwede. Guarantee letters, pwede kaya? Yan, Another issue yan. Another issue yan. So, mayroon po tayong mga kailangan i-follow up dito. Pati Hindi natin alam kung ano mangyayari dito eh. Pati yung sinasabi ni Presidente na hindi kailangan o hindi pwedeng pagbawalan yung wala kang pan-deposit. Kasi nagde-deposit ka sa ospital eh. may deposit. Kung wala kang pan-deposit, indigent ka, hindi dapat papasukin ka sa ospital. Nangangailangan ka eh. Ayun, isa pa yun. May problema yun. Paano yan? Ito, mabuti na lamang itong SSS, lalakihan na raw po ang pensyon ni parang Joel. Pare. Yan. Good news yan, bro. Every September up till 2027. Every year may increase. Meron. May percentages. Sorry, May may table May table na pinost nasa Facebook at lahat. So Yes. maraming natuwa. Nagtatanong nga kung totoo yan. Yung actuarial life. So, hindi ba apektado? tatlong increase. Yes. Yun ang pagkakaintindi ko eh. Okay. Over 3 years. Over 3 years. Magkano kaya ang increase? Well, there is a percentage kung ano yung ano mo. 33% total. Increase. May number pa nga, ano yung increase eh. Baka naman kaya ng SSS din yan dahil alam mo, bababa pinanggagalingan ng pensyon eh. Hindi kagaya sa GSIS, mas mataas ang ang rate Ng pension. ng pension. Pero walang kaso to sa ombudsman, to SSS. Well, kasi ang SSS nagbibigay ng pensyon, sa GSIS nagbibigay ng shares. Yung po mga tumatanggap daw ng 5,120 sa ngayon. Ayun, ganyan. So by September. By September 2025, 5,632 na. By next year, 6,190. Sa 2027, 6,800. Okay. Kita nyo, mula sa 5,000. So may increase din yan. Mula sa 5,000, magiging 6,800. 1,800 din yung increase. At yan ang sabi po ng SSS President. Okay. That's good. We hear the clamor for higher pensions loud and clear. By the way, yun na nga, sa news na pala, may addition, dun sa mga current na naghuhulog, may madadagdag. Walang additional increase. Kasi dati nagkaroon Walang increase sa contribution. Ang problema ng SSS, alam niyo po, tayo pinakamababang premium dito sa buong Asia. Ang problema nila is the collection.
isa yon. Sa employer employer. yan. Yung mga nagbabayad na employer. Employer. Sino Dapat ba dapat umaangal ganun nila. sa pag-increase po ng pensyon, ng contribution to SSS? Hindi naman tayo Hindi naman tayo eh. Yung mga may-ari ng Ng negosyo. Kasi tinatapatan nila yung contribution Oo, natin. parang provident Pag tayo may fund sa contribution, Singapore. tatapatan nila yon, yun ang magiging contribution sa SSS. Pero kailangan po yun eh. Paano? So, pwedeng pataasin yung pension at kasama na yan sa benefits Sa ng mga kasambahay, workers. kasama na sa ano, yung... Meron kami, benefits. binabayaran Oo, namin. kami rin. Pare. Well, ano pa, kasama that's the way it goes. So, ang ginagawa po ng SSS, para humaba yung tinatawag na actuarial life ng fund, nilalagay nila yung pera sa investments. Yes. Kaya bantay na bantay yung investments niyan. Hindi, walang, Very walang critical. alt energy dyan. Ano? Wala. Alt energy. Maski JG Summit, Wala. maski DG Plus, maski Alternergy, maski Global Infrastructure Partners, wala dyan. Ano lang yan, Ah, Joey? wala silang mga Joey Antonio wala, lang yan. wala silang mga financial wish dyan. Hindi, Hindi, Joey Antonio lang. meron, Joey Antonio. Ayun, Oo Joey nga Antonio. pala, oo. Joey Antonio. Yun, malupit din yun. Dapat yung mabantayan ng ombudsman yun. Bakit ka maglalagay sa isang real... Di ka naman Kung ako yan, kung Oo nga eh. real estate din lang, piliin ko na yung Ayala. Ay, hindi kasi Wala katalo-talo. may low-cost house. Blue chip. May low-cost Blue house. chip. It doesn't matter, pera namin yan. Walang kinalaman dyan yung low cost or high cost or whatever. hindi nyo trabaho. Ang kailangan ilaglagay niyo yan doon sa sigurado. Sigurado ho ito. Sigurado ba yan? Meron Siguradong kami, talo. Meron kami mga old world Oo. developments Ayusin by ho the namin river. to. by the- Ayan. Tsaka ang endorser namin si Paris Hilton. So, may mga At bago. si Mayor, ano? Ang Mayor Benhar. Hindi si Benhar. Yung tatay. sorry, so, sorry. biglang increase ng pension. Lumabas yung balitang nagpautang sa Century Yes. Properties. Century Properties. Century yun. Properties. Biglang lumabas. Sa, ano, Ang GSIS naman, mahusay nung lumabas naman yun na sa real estate ombudsman, yan. biglang nag-announce emergency loans Oh. available na Ayan. sa mga members Oo. ng GSIS. Galing. Galing. Ano yun? Kahit na sinong member, kahit nando sa hindi naman tinamaan ng bagyo, Hindi, kailangan doon. kailangan sa tinamaan ka lang. So, ikaw hindi ka pwede? Hindi. Hindi ka tinamaan. Hindi Eh. ako Tinamaan. yun. Tinamaan ng magaling ka eh. Hindi ka, hindi ka naman tinamaan ng bagyo eh. Ano yun? Ano ba yun? Paano kayo implement yun? Pinag-isipan ko yan. So, hindi kahit sino pwede mangutang. Yung mga those areas declared as under a state of calamity. Kung doon ka nakatira, Yan. ayan. Kung kalilipat mo lang, patay ka. Hindi ka taga ron. Hindi ka registered ng GSIS. Baka naman pwede exception yun. Baka pwede. Kawawa naman yung Member mga din naman ho ako eh. Kalilipat ko nga ito. Ito nabaha na kami. Ayan. Pwede yun. Pwede. Oo. May mga exception. Okay. Para bang yung investment sa Alternergy? May mga exceptions. Alam mo, ako naintindihan ko yung position ng ombudsman. May nakitang pattern eh. So, hindi lang po yung Hindi lang yung Alternergy. isa. Hindi lang yung isa. Okay, kumbaga, ang ginagawa nyo, hindi nyo pinaabot sa 1.5 billion pesos para hindi na dumaan sa board. Yun lamang ba? Hindi eh, lahat eh. Ganon ang ginawa nyo eh. Below 1.5 para hindi na dumaan ng board. Kaya lahat kayong kabal dyan sa GSIS, kasama doon sa suspension eh. Di ba? Kumbaga, pinahihikutan nyo yung sarili nyong board. Yun ang nakitang pattern ng ombudsman. We are the best investment team. Really? Ayos. Really? O, kaya sinabi ng ombudsman sa inyo, sige, okay, best kayo ha. Okay. Best? Prove yourself. And they have proven themselves. Tumaas ang funds at ng GSIS. Yung di ba? Oh, Ano tumaas? Thanks to government. Yung last paragraph ni Sumo. Yung nga sinasabi mo, Oo. even the monkey. Natumaas ang ano?
Yung kanilang Fund. fund sa GSIS. Eh, Bakit? kailangan- Sinabi niya, paano? Bakit tumaas? Sa kanila Under his sterling leadership. management Yeah. and leadership and financial foresight. Yun ang sabi niya? Oo. Bulero talaga Sabi nga yan. ni Tom Cruise, even a trained monkey can do that. Taon-taon ang laki ng Taon-taon may pumapasok. may pumapasok na pera yan ng contribution ng kwan. Tsaka obligado, yan lang ang Automatic. financial institution Automatic na may yan. captive market. Wala. Lahat ng government, sa kanila dapat nag-i-insure ng assets. Obligado yun, pare. So, unlike ang SSS, pwedeng magtago. kahit sa- matulog ka, ano. kahit matulog ka, papasok yung Papasok income. yung income. Kasi sa'yo mag-i-insure yung mga government. Di ba? Kahit tulog ka. Saka yung fund. So, captive market. So, ano sinasabi niya? Magaling sila, kaya ka tumataas The yung fund. contributions will be there. What the sobrang Ano yan? More than Field of Dreams. sa akin, sobrang palusot na yun. More than the Field of Dreams. Unforgivable. Palusot. Kaya, Ikaw naman, parang sinasabi mo, ano yan? Shameless hypocrite. Shameless hypocrites. palusot eh. Kaya tuloy, nagtataka yung mga nakikinig sa amin, sino daw ba yung sumo? Nagalit na po ang Department of Agriculture dito Ayan. sa Rice Tarification Law. Sinasabi ko sa inyo yan. Ayan. Grim future Ayan. ng rice farming dahil dyan sa Rice Tarification Law. Okay. Kailangan daw po, tanggalin na yan. Naku, Para, maganda yan. Maganda ba yan? Maganda. Type mo yan? Now, we'll find out whether Senator Pangilinan will stand his ground. Na. Na siya mismo magdadala. Siya ba champion ngayon? Siya ang champion ng amendment. Patay na. Bakit naman? He's going to champion the rice industry and all the agricultural... Ayan nga, hindi alam ko na kung saan lalagay eh. Panaya singit na singit sa gobyerno kahit na ano lang eh. Di ba? Nung hindi na siya pwede senador, hinati pa yung Department of Agriculture para bigyan lang siya ng posisyon. Saka naman nakakita, hahatiin ng isang department para mailagay lang yung ex-senator na wala nang mga paglagyan. Yun, para hindi ko maintindihan yun, ng mga ganong move. It was meant to enhance the capacity of the department It's to provide food security for our people. Granted, it's a stupid way. Kasi, kung ako, ikaw talaga kailangan kita, tanggalin ko yung si Alcala. Ikaw ilalagay ko. Ba't kailangan hatiin? Two heads are better than Two heads one. are better than one. What? Ikaw naman, di ba narinig yung dictum na yun? May dictum na gano'n. Sabi po ng Department of Agriculture, yan daw po ang talagang salarin, etong rice tarification nakita law. nila sa rice farming. It's kaya daw po nauso yung rice importation. Sino may sasabi yan? Si Sarge? Hindi. Si Dar Jr. mismo. Ba? In a statement. In a state. In a statement. Medyo nagkaroon na ng boses kasi nung panahon ni nandiyan si Madam Cynthia, walang kanyang boses I really feel. Kita mo? I really feel that nagkaroon ng boses. Nagkaroon ng boses. That the rice tarification law His voice. Antindi will ng boses. kill our rice industry. Nakita mo? Nakita mo? For the past 3 years, walang ganyan. Big mo sabihin, yung dalawang anak, hindi rin. Hindi Wala, hindi nila effective, kaya. hindi nila kaya. Wala, hindi nila kaya. Wala sa angas eh, no? Iba yung... Iba yung angas nung nanay eh. No? Mama Bear. Yan daw po ang dahilan. Imported rice is creating a problem Nakita mo. for rice producers. Nakita mo? Hindi dating ganito ang posisyon nito. Antindi nga eh. He saw the light. Ay, nako. Ang ganda, ang ganda. Gusto mo yan? Yes. Gusto mo ba yan? It is eating market share. Nakita Kita mo na. Sabi mo And it could force local millers to close shop.
Sabihin mo na And just everybody just goes into importation. sabihin mo na pinsan. Sabihin mo, ito Ayan na. The ayan. champion is here. Palaban Palaban na na. ang ating sekretary. Palaban. Palaban Maganda yan. na. Maganda. Puta, he saw the light. Sa isda kaya gagawin niya rin to? Ano na siya? Anti-importation na siya ngayon, ha? Sa rice. Dati pro-importation to, eh. Sa rice. Sa rice lang. Sa baboy at saka sa isda. Hindi, yung rice talagang may problema eh. Ganon. Oo. We cannot afford to have our rice farmers go to drain. Hindi pwede yan. Kailangan daw po, kontrolin niya importation. Ang tagal na natin sinasabi niya. Kita mo na. Tagal na. Kita mo na. Tagal na natin. So yan daw ASEP, po. hindi pala nakakatulong talaga sa mga magsasaka para sa kanya. Wala. Sabi niya, i-amend na raw. I-amend na. Yan. Okay yan. It's not stabilizing prices pala. Let's go. Let's move forward. Unang-unang gusto niya, ang NFA magkaroon na naman ng poder para mamili. Pero para gawin niya, kailangan daw i-restrict ang importation. Ayan. Yan. Kasi ang lakas ng lobby niyan kasi ng mga rice traders noon. Nung ginawa yung rice tarification. Ayaw nga pirmahan ni Digong. Dating Pangulong Duterte po. Ayaw niyang pirmahan yan. At yan ang sinabi niya sa media. Nangiral daw yung mga kanyang economic managers. Makakabuti sa atin yan. Yan daw ang sabi sa kanya. Yan on record po yan in public, sinabi yan ng presidente. Yan nga natanggal si Manny Piñol. Bakit? Ay, di ba? Nilalabanan niya yung rice Nilalabanan tarification. Di parang nabindicate na ngayon si former DA Secretary. What's the use? What's the use naman? Vindicated ka nga, pero patay na yung mga farmers natin. But it's about time. Mare-resuscitate yan. About time, ha? Yan na. Hindi salita pa lang to, pare. Boss, Ewan ko lang kung kaya niyang gawin to. May boses na ang ating mga Secretary Montemayor, Raul, kayong dalawa. Tulungan natin si Secretary Laurel para magkaroon ng talagang totoong Meron siya sinasabing PSA statistics, record harvest. Nakita mo? Nakita mo. Pero record low din po ang presyo ng palay. Aray ko. Paano kaya to? Di nagkandal. Yung si pinsan mo. Lugin-lugin na siguro. Lugin na. Sila instant polling. But wala naman sila magagawa. Yun ang kanilang talagang nabuhay. Yan. Ayusin yan. With the help of President Ferdinand Marcos Jr. Yan, sabi niya. We are cautiously optimistic that we could post a record harvest this year. Ayun, ang critical pala yung help ni President Ferdinand Marcos Jr. Buong-buo pa sa press statement. Further said, President, panay ang sip-sip, Siguro malapit nang tanggalin to. Hindi kaya? Hindi naman siguro. Ando na nga he has seen the light. He has seen the light. Tatanggalin na yung rice tarification. Pero mag-iingat kayo, Secretary. Baka i-operate kayo ng mga rice trade, ng rice cartel. Panahon na para makipagkapit-bisig kayo kay na Secretary Montemayor, Raul Montemayor, at saka si Sinag. Sinag. Yan, kapit-bisig na kayo. Yung Agriculture Chamber, Yung Danny Fausto. Danny Fausto, yan. Lahat Panahon po. na. Panahon na. Nalasones, hindi pa. Kapit-bisig. Pero walang dumidepensa sa... Ang laki ng problema. Sa RTL, wala na, hindi na Rice tarification law? Wala na yan. Hindi na sinaduris. Hindi pare, pag nagkaroon ng hearing yan, under na naman yung labi niyan. Ganon. Ang laking pera, pare. Mababayaan ba ng mga rice traders yan? Kaya nga titignan natin yung ni Secretary Laurel. Kasi nagkaroon ng medical leave yan, na siguro siya. Ayan. Energized. Second life, ha? Ano kaya? Grabe. Ano kaya yung isinwero sa kanya? Biglang. Ano kaya tinira nito? Bakit? Nagbago isip. Si St. Paul. Nagbago isip. Yes. He has seen the light. Yan.
9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ano to? WIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Pag-audit sa flood control projects dapat ipaubaya sa COA at hindi sa DPWH. Ayon po yan sa Makabayan Block. Detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Iginiit ng mga kongresista na Makabayan Block na hindi dapat ipagkatiwala sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-audit sa flood control project sa halip na ipaubaya ito sa Commission on Audit o COA. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, welcome sa Makabayan Block ang mga panawagang silipin at i-audit ang mga flood control project sa bawat lugar sa bansa. Kasunod na rin ito ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lalawigan at sa Metro Manila. Maring tinutula ng Makabayan Block na maimbestigahan ng DPWH ang sarili nilang proyekto, lalo't kasama sa problema ang departamento. Matatandaang sa naging sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinanawagan niya sa Kongreso na wakasan na ang korupsyon sa flood control projects at huwag i-aprobahan ang kahit na anong budget na hindi para sa mga Pilipino. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, papaano i-audit ng DPWH ang sarili nilang kapalpakan at posibleng magkaroon lamang ng whitewash dito. Nanawagan ng Makabayan Block sa COA na isang independent body na sila na ang maglunsad ng komprehensibong pag-audit sa lahat ng flood control projects, gaya na lamang ng ginawa sa pork barrel scam at issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, higit 400 na mga bagong handheld radio ng PRO3 magagamit sa mga matatanggap na emergency call ng hotline number 911. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Higit 400 na mga bagong radyo ang naprocure ng Police Regional Office 3 o PRO3 na magagamit sa kanilang mga isinasagawang quick response sa oras ng pangangailangan o sa panahon man ng kalamidad. Payag ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. na ipamamahagi ang 455 handheld radio sa mga police station sa buong Region 3. Dumating aniya ang mga bagong radyo nitong nakalipas lamang na Hulyo na malaking tulong rin sa mga matatanggap na emergency call mula sa hotline 911. Umaasa ang PRO3 na magkakaroon pa ng dagdag na mga handheld radio sa tulong ng mga LGU na nagpahayag ng mariing pagsuporta sa programang ito ng pambansang pulisya. Naniniwala si Peñones na higit nitong mapabibilis ang kanilang field communication upang agarang makapagresponde sa mga reklamo, krimen o anumang uri ng insidente. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Detay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Oras sa buong Pilipinas, alas 9:37 ng morning. Oras hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Oh, Carambola, Carambola, tuwing umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Pa-weekend na tayo. Ako po si Conrad Banal. Yung mga mahilig sa buko dyan.
Masarap ang buko. Masarap ang buko. Lalo na kung gawin mo buko salad. Yan. The best yan. Congratulations, pare. Pare. Kay General Antonio Nafarrete, ang bagong Army Chief. Yun. Galing sa Southcom ba to? Westcom. 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 Bagong Army Chief Oo. meron. Karamihan na ng Army Chief nagiging sikat. Yes. Nagiging sikat. Ah. Well, ang Magaling- Army pinakamalalaking branch. Oo. Ano Dami. yan? That is, ano to? Scout Ranger ito. Scout Ranger. Ganon. Yes. Elite Force. Elite Force, yes. Meron lang po sanang babanggitin tayo para kay Secretary Darjo. Kiko. Chu Laurel Darjo. Hindi. Kiko Chu Laurel Jr. Na ang hirap pong asahan yung inyong warning tungkol sa rice tarification law. Bakit naman? He has seen the right. Yun na nga, puro warning eh. Kasi po, yung warning, hindi papansinin yan ng mga traders. Very real po. Totoo ang problema ng mga magsasaka na ang presyo ng palay sa kanilang record harvest nitong nakalaang first quarter ay tunay na masakit. Tunay po may latay. Record din. Record low din po. Record high ang harvest, record low ang presyo ng palay. Totoo po yan. Baka naman, sakali lang, kung kursonada nyo, mag-isip po tayo ng solusyon, immediate solution para dito. Kesa ang ganyan na long term, na yung rice tarification law, bago po mangyari yan, baka wala na kayo dyan. Sa Department of Agriculture. Totoo po yung inaangal or nararamdaman nito mga farmers na to. Talaga hirap sila pag ganyan ang presyo. O ngayon, para masolusyonan yan, ang gusto nyo ay-amend yung tariff. So ano mangyayari dito sa mga farmers, sa pinsan instant polling mo? Wala na. Tiis na lang kayo kasi meron naman tayong warning eh. Habang ba yun? inaayos yung amendment Amend nga daw, amend. Hindi. Palalakasin ng But NFA. meantime, Restore the powers. meantime ngayon, tiis lang yung farmers. Ganun ba? Habang ina-amend ho yan ay bibigyan natin ng panibagong sigla ang mga farmers. How? Bibigyan natin sila ng Panibagong warning. Assistance dapat. At bibilin namin sa presyong mahalaga. Minsan ka nga lang kabiliban eh. Dahil nagbago na yung position mo sa rice importation eh. Nagkaboses ka. Nagkaboses ka eh. Hindi. Sana i-follow up pa ng concrete measures naman para maibsan yung paghihirap ng mga magsasaka. Umaga gigising, tatrabahuin yung bukid. Hindi ba? Umutang. Lahat nagsakripisyo, nagtitipid. Assistance sa seedlings. Tapos, bagsak ang presyo. Paano yan? Hingin ko kay Presidente na maglaan ng ang land bank para bilhin sa 17 pesos per kilo. Land bank? Land bank. Real estate yata. Talaga? Oo. At, baka magalit yung Mega World niyan. Baka mawalan sila ng pera. Wala na kaming utangin sa land bank. Binibigay nyo sa farmers eh. At saka, hihingin ko rin ho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lahat ng mga may utang sa mga bangko, kung mayroon man, isingilin. Bayaran na. Wala na yan. Babayaran na ng gobyerno. Yan. Okay. Sana nga, magkaroon ng immediate na response, relief. Yes. Record harvest. Next year, hindi na record harvest yan. Kung ganyan pa rin ang presyo. Ganyan pa rin eh. Hindi naman sila kikita eh. Bakit magtatanim ang mga farmers? Ba? Parang, para tayong sira eh. Hindi ba natin na-realize yun, pare? Na kapag ang number one na priority sa food production, dapat kumita yung nagtanim.
Kung hindi kumikita yun, pare, bakit magtatanim? Di ba? Kaya sa US, ang lakas ng government presence sa food production. US, Japan. Hindi nila pababayaan niya kasi yun ang strength ng US. Yung kanilang food product, it can feed the world if it wants to. Lakas ng ano. Yung USSR kaya bumagsak. Nawala yun eh. Yung food production. So, kailangan matuto na tayo roon. Hindi kasi there are built-in challenges sa agriculture like ASF, climate change. So, hindi naging efficient. So, the ang mga other farmers. countries do not have these challenges. Tayo lang. Add to that, the farmers do not want their sons to become farmers. Ayun. Mahirap na trabaho yan. That's the most stupid argument that I have ever. Kaya Para mga mag-import na lang prices. tayo kasi yung mga farmers, yung mga anak nila ayaw na maging farmers. The farmers of Vietnam, Cambodia, and Thailand are more inclined to have their sons go into farming. Kaya nagkagano. Kaya doon tayo nag-i-import. Abalas na lang. Hindi kasi napaka-attractive. So yung mga argument na climate change and everything, lahat po ng buong mundo, going through that, bakit tayo yun ang inaangal natin, yung mga ibang bayan hindi umaangal? Because they're doing something about it. So yun po yung argumento natin dito. Let's do something about that. Kumbaga sa basketball, yung favorite coach natin, sinabi, nako, yung basketball court, yung hard court, hindi pantay. Kaya masama, lugi kami Kaya, mga player ko. Bakit sila hindi lugi? yung mga ibang, yung mga ibang, Tsaka itong referee na ito, bias ito. Bias yan. Uy, putsa naman. Nagagalit po si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Yan, Naku, dami inapinyo. Dahil daw po bakit nyo sinasabing overspending ang kanyang department and underperforming. May tamang term daw dapat, pare. Mali daw yan. Meron po siyang speech. Kahapon lamang, nag-speech siya. On behalf of our stakeholders pala, who have invested so much these many years, billions of tourism workers, billion ba? On behalf of billions of tourism workers, ma'am, baka typo lang to. Billions. Millions siguro. Who every single day expend their blood, sweat, and tears. Nakita mo? Churchill yan. Naiiyak ako. I'm so emotional, Yan yung Secretary. mga tour guide na nag-grab din. Expend their blood, sweat, and tears Churchill to yan. support their families and to support the tourism industry. I take offense. Kita mo? May dahilan. At the accusation that tourism has underperformed and overspent. Paano po hindi sasabihin underperform ang mga dumating na turista rito sa atin nung first half, wala pang 3 million. Mm-hmm. Ilan ba ang turista sa buong mundo? Mm-hmm. Mahigit po 1 billion. Yung mga nagtutur sa buong mundo, ang huling bilang ko, almost 2 billion eh. At ang kanilang ginagastos, mahigit $1 trillion. 1.5. Yung mga turistang bumibisita. Yung mga... Hindi, ang ibig ko sabihin ng travel expenditures, hindi lang yung pure tourist, kasama na yung mga business travelers. Okay. Tsaka yung MICE, yung mga... MICE, kasama na. Basta travelers. MICE, yung mga conferences at expositions. Look, pare, to be fair, Yes. Ang sabi ni Secretary Frasco, itong mga Asian countries lalo na, they have multi-million-dollar marketing funds. Nakita mo? Hindi kami underperform. We are underfunded. Congress slashed the budget ng DOT by no less than 83%. Kaya, paano kami lalaban, di ba? Pero sabi niya, yung funding ng DOT currently amounts to only 100 million for this year. ang hirap na sabihin niya ng dahilan. Diba? Na, You have to be fair. Na yung funding ang dahilan. Kung ang tourist arrivals last year, ng first half ay more than 4 million. This time, wala pang 3 million. Funding lang ba yun?
Funding lang ba ang dahilan dyan? Ganyang kalaking drop? Well, it didn't help, pare. Kung lower, bumaba yung kanilang, dati 200 million ng budget nila noong 2024. Ngayon? For promotions? 100 million na lang ngayon. For promotions? You get the money from the CHESA. They have a lot of money. Because they're not building any kind of tourist infrastructure. Pero unfair daw, ba't nyo binabanatan? Huwag nyo babanatan. Kasi naman si Presidente hindi minention kahit ano tungkol sa tourism. Yun, baka doon nagdamdam eh. Baka doon Ang hirap nagdamdam. doon, nakaganon ka lang sa... Ayun, hindi Walang ka nakapapalakpak. Pero Naupo ka lang sabi sa ng mga zona. bankero, yan ang pag-asa natin. Kasi pataas na po ng pataas Dapat, oo. ang ating pangangailangan ng foreign exchange. Hindi makausad-usad yung exports. Ang sinasabi nga sa atin, di ba, ni Manjes Aranza, kaya hindi maka-take off ang exports kasi yung kanilang domestic markets mahina. Kapag po kasi yung mga export countries, maganda yung base nila sa bayan nila, like China, tapos tsaka sila pupunta sa labas. Dito wala ka namang domestic base eh, kasi yung ating consumers umaasa po sa importation. Ang base nila are the other countries. Paano naman naging base yun? Other countries. Oo. Ang basis namin. Hindi mo maasahan yung foreign direct investment. Why? Ang dami natin problema. Infrastructure, power. Okay? Naayos na yan, pare, sa tourism. Because... so, ang pag-asa lang daw, tourism. And yet, pabagsak ng pabagsak. They are now revising our visa arrangements with other countries, including China. Ang ating pong number one na tourist... That would help, but hindi lang naman yun ang dahilan ng turista para kung pupuntahan ka o hindi. Our infrastructure will be worked out. Ayun. Right now. Hindi, ang sabi ni sinisisi ni Frasco, kaya daw siya inaatake dahil yung kanyang mister ay nagsasalita laban sa certain powers. Malayo. Fair game na raw siya ngayon. Wag na natin gawin yan. Ma'am, maski po hindi pa nagsasalita si Congressman Duke Frasco, binabanatan na po yung tourism dahil wala nangyayari. At ang umaangal po yung sarili nyong stakeholders. Yung mga nag-invest na napakalalaking pera para sa mga tourism ventures. In preparation. At walang nakikitang campaign. Si dati may pera na nga siya. Ano bang ginawa doon sa pera? Si Congressman Frasco. Di ba kanino napunta yun? Kay Hilchup? I don't know. Kay... si Congressman Frasco in the 19th Congress was Deputy Speaker. So, dapat yun He was Deputy Speaker. Malaking posisyon yun. So, malaking posisyon. Dapat yun nakatulong. Bakit hindi nagkaroon ng ano? Naging balakid. That was not an issue. Ito, ako naman, gusto kong maging fair, gusto kong depensahan si Secretary, but inulit uli niya yung you get back what you give. Pre-pandemic, hindi pa tayo nakaka-recover. Hindi ba sabihin, naka-recover, paano naka-recover ang Vietnam at Thailand at Indonesia sa pandemic? Hindi nga, meron nga revenge travel. Kasi pandemic pa rin pala ang problema? You cannot expect full recovery, 100%. Nag-revenge travel na nga Record-breaking yung mga tourism arrivals at saka receipts ng mga kapitbahay natin Hindi tayo nakakuha ng balato man lang. Wala tayong balato. Ha? Wala man lang tayong balato ron. Sana man lang na nahagingan tayo ng konti no revenge travel na yun Ang hihirap kasi dito sa ating mga kapitbahay ng mga countries. Sinisiraan tayo kung ano-ano sinasabi na napakahina yung ating connectivity, etc. Sila ba naninira sa atin? Sila naninira nun? That's why they are getting... kung talagang kulang lang tayo sa campaign. Kailangan organisado.
look, despite the absence of the campaign, ako ilang weddings ang attendant ko scheduled sa November at October. Tagaytay at from abroad. Because tayo doon pinaka-romantic na lugar at masarap ang pagkain at I'm amazed. So mayroon pa rin may base. Yung mga kamag-anak ko from sabi ko, ba't kayo pupunta kung saan kayo pupunta, Europe, kung ano-ano, pinagmamalakihan niyo ako. Ba't hindi kayo umuwi sa Pilipinas at bisitahin ninyo yung pagbabago sa Pilipinas? Sinasabi mo yan? Nagpo-promote ka on your own? Sabi sa akin. Dito, ang problema isa lang yung direct flight. Isa lang yun. Medyo problema galing kami sa LA. Philippine Airlines lang ang aming kausap. Tapos kung iba naman, dadaan kami kung saan-saan. Pagdating namin sa Manila International Airport, maganda yun. Pero paglabas namin ng Manila International Airport, wala na, saan kami sasakay? Papasakihin ko kayo. Ako na nga magdadala sa inyo sa Ilocos eh. Pero hindi, kahit papaano, ang ating mga kababayan umuwi pa rin. At yun yung less than 3 million na yun, marami doon Pilipino pa. Actually, marami. I think mga 40% doon, mga balikbayan. So, bakit tayo meron pang tourism department? And why are we encouraging business to invest in tourism facilities, ventures, and everything? Many businesses are. Di ba? Binanggit mo yung Ayala. Seryoso sila. Yung Philinvest. Ayala, Megaworld. And those are big companies. Meron akong kilala. Paano yung mga meron maliliit? silang small environmental glamping sites sa Tarlac, sa Why not? Secretary Go has already invested himself. New Star. And that is why sa Cebu. That's why ayusin na yung visa problem natin with China. Kasi sabi ng China noon, one of the biggest tourist destinations. Destinations at saka sila rin, mga turista rin sila. Malalaking turista itong mga ito. Ayusin na yung visa problem. Kasi sabi ng China, just let us know. Ilan ang kailangan ninyo na tourist? Pangako yun. No, Secretary Go. Ang hirap, puro prospect and plans and warnings and memorandum of agreement Kailangan natin something concrete. Ano ba ang something concrete? Di campaign. Isa lang yun Meron, we are using. Ang hirap, puro memorandum of understanding itong pinakamamahal ni paring Joel na Department of Tourism. Memorandum of understanding with DTI, yung BOT exemption. Memorandum of understanding with By the way, may nagsasabi, puro kasi daw bad news sa Pilipinas. Look, may gera nga dun sa ngayon sa di ba yung border ng saan ba yun? Cambodia and Thailand. Pero dami pa rin turista. Dami pa rin turista dumarating. Kasi ang turista, they can compartmentalize. Dyan yung gera, pero hindi naman dito sa pupuntahan nila, bro. Ano kinalaman ng Palawan, Bohol, Cordillera, Sagada, or whatever, o Baguio, sa mga gulo. It's not that there's something, yung connectivity, we're working. Comfort. We are working. We are working. We now have a brand, we will have direct flights to other destinations. Okay. At airport natin ay privatized na, inaayos na. Isang batang-bata, ang pangalan niya, Rodio Tubal Tokdoy from Trinidad, Benguet. Yes. Meron pong competition yan sa kape. Okay? Yung kape niya from Benguet sold for 9,000 per kilo. Wow! Diyan sa Philippine Quality Coffee Competition. Kape. 22-year-old po to. Na nag-farm ng coffee. 22-year-old. Yan ba yung sinasabi ng kaibigan mo, the farmers don't want their sons and daughters to... At 22-year-old, nag-coffee farming, nanalo, record ever, 9,000 per kilo. Auction yan Kumbaga, kung maganda yung kape mo, isali mo dyan. Okay? Pag nanalo ka dyan, makikilala ka na ng lahat ng coffee buyers. Maganda ang kape niyang batang yan. Online pa yan, Anong pangalan niyan? Rodio Tubal Tokboy. Takdoy. Mag-usap tayo. I have buyers for you. Ha? I have buyers for you.
Ayan na. Kita yung estudyante ko si Bang Slim. Kita mo Bangs? Bangs, ito Meron na yan. Entrepreneurs. Ito kayo daw mga pong, kabataan ng yung mga technique na natutunan niya, local lang daw. Ay, gusto Interesado Hindi niya kailangan ng imported knowledge dito. Interesado ko dyan. Ha? Mahilig ako sa kape. Hindi niya kailangan ng Starbucks knowledge dyan. Oh, shoot, Starbucks. Ang kategorya niya, smallholder farms category. Nanalo siya, smallholders. Ilang hektarya kaya yung mga... Baka wala pang isang hektarya yan eh. Hindi raw po niya pinlano mag-farming. Pero parang siya ang pinili ng coffee farming. At napunta siya dyan. At natuto niya lahat lang locally. Nakita ko. Dati raw po ang tinatanim niya, sayote. Sayote. Natutunan niya yung coffee. Sino nagbigay ng ano na yan, awards? Ang every year yan may competition. Sino nagpapa-competition? Teka, hahanapin Baka ko. Department of Agriculture yan. Nakita mo. Yan na. Let's give Yan ang credit ginagawa where nila. credit is due. Yan ang ginagawa nila. Hindi, local government eh. Hindi. Hindi. LGU? Yun. Benguet LGU. Ay, local government. Hindi Let's Department of get the full Agriculture. story on that. Ako interesado ko yan. Kapag daw may ginaganahan dyan yung mga farmers, kapag may mga ganyan. Kaya elevated na ngayon ang coffee ng Cordillera. Tinitingala na. Itong ating mga coffee shops dito, panay po ang import pa. Napakaganda na pala ng kape natin. Palaki. Yan ang ating i-upscale. Workoutin natin yan. Talagang mas marami, mas mabuti. Parang medyo, Hindi ba Department of Agriculture yan? Ha? Baka naman DTI yan, bro. DTI? Baka DTI eh. Hindi local government. Pasensya na kayo, talagang hindi eh. Not one of the cabinet La Trinidad Coffee Competition. Trinidad Coffee Competition. So it's the local government of La Trinidad. La Trinidad Coffee Kilala ko Competition. isang dealer dyan sa, matanong nga siya tungkol dyan. Rodeo. At dito po daw, may mga iba sumasali na ngayon, unti-unti. Hindi lang yung mga coffee sa Cordillera. Meron na mga ibang galing sa iba-ibang sektor. Secretary Roque. Baka pwede na natin i-promote to. DTI. Secretary Roque, Secretary Chu Laurel. Ito na. Ito na po. Yan. Ito The revival of the coffee industry. Ganon? Yan na. Kahit naka-long sleeves lang? Pwede. Pwede. Kahit hindi naka-maskip na Amerikana? Ito. Long sleeve nga, may buhaya naman. Ayan. Wala tayo. Hindi, okay ito. Okay. Farmer Son. Farmersan, ayan. Kita mo. Magaling. Record breaking. Ang sarap nun Pag 9,000? meron 9,000 per kilo, ang laking pera pala nitong kape. Pag Isipin mo first class ang kape mo, tindi nito. 100 plus kilos yung kanyang harvest. Naku, 90,000 siya. Ayos. Laki. Ano 90,000? 900? 900,000. May get 100 900,000. Hindi ba? Bawit. Lahat ng pagod mo, mawawala. Sabihin mo na doon sa kaibigan natin. The farmer son is here. The farmer's son. Mali. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, nandito na siya. Andito na, Islong Lib. Wow. Yan. Ang ating award-winning Cool Friday. journalist, Dennis Antenor Jr. sa kanyang Pilipinas!